Purihin ng Panginoon, nandito muli tayo. Kaninang umaga ay marami ho kami. Napuno yung ating balcony. At salamat po sa inyong presensya. At we are looking forward na mas mapaaga pa, mas mapaayos pa natin yung paglilingkod sa Panginoon. At kami mga hanay na mga pastor ay nananalangin. Nagpe-pray kami na mayroong mabaptize this coming December. At of course, thank you so much sa inyong presensya, especially sa ating mga panauhin na nandito. Okay, ngayong umaga sa aking pagpapatuloy, ay nais ko munang tingnan ito. Meron po tayong anniversary at sa halip na yung ating dating ginagawa, hindi na po. Wala ho tayong gathering dito, na lahat tayo maghalo-halo dito. At wala ho tayong kainan dito, na kung saan ay gagawin natin dito. Sa halip ay manonood ho tayo sa ating internet at mayroon ho mga testimonies. Yung cell group kailangan yung i-revive dahil meron kayong gagawin doon. Meron kayong greetings na gagawin. Gandahin ninyo kasi buong mundo manonood sa inyo. Now, itong mga pangalan na kailangan yung makipag-appoint kay Kuya Bal and din kay Sister Masit. So, pupunta kayo sa kanila, magsusuot kayo ng maganda, parang talk show lang po ito. Upo kayo, magtitestimonies po kayo, pero wag niyong isipin kung anong sasabihin ninyo kasi ililid namin kayo. Ang mangyari niyan, sagutin niyo lang yung tanong. Yun lang po yun siya. Meaning to say, makipag-appoint kayo. Halimbawa si Tatay Paking, si Dr. Abarintos, Ate Lia Cruz, Kuya Joel Lagrada, Mama Ann Lagan, Merla Gabinete, si Ate Norin, okay, si Brother Fernan Cortez, si Brother Archie Carino. Andiyan ka? Andiyan siya? Okay, pakisabi na lang po And then, ang mga young people, kailangan nyo mag-determine kung sino ho ang pwede yung magsalita. At pupunta po kayo sa napakagandang studio. Ng TNN yata yun. Okay? At may bagong anchor na kung saan ay magkukwan ho sa inyo. Maghaharap doon sa inyo, Okay. So ito po sila. Bakit napili itong mga taong ito? Mayroon ho kayong sasabihin sa amin. Mayroon ho kayong sasabihin sa lahat ng mga tao na ang Diyos may ginawa ho sa inyo. Ang iba sa inyo ay nakadanas ng mga matinding problema sa buhay. In fact, si Atilia nga, cancer survivor. Atilia, Ngayon, paano niya na-survive yun? Gusto naming malaman. Kaya si Atilia ngayon makipag-appoint doon, Sige. Now, balik tayo sa ating message. Pagkatapos ni Methuselah, si Methuselah nabuhay ng 969 years. Now, lumabas si Lamech sa edad ho ng 182, siya po'y nagkaanak. Sinabi niya, mula sa lupang ito, okay, isinumpa ni Yahweh na ipapanganak, sabi nga, ang luluna sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap. Kaya Noe ang ipapangalan sa kanya, sa Genesis chapter 5 verse 29. Na mga kapatid, dahil sa karanasan ng tao, sinabi ng Diyos, lilipulin ko ang lahat ng mga tao. Ayon sa verse 7, sabi niya, and the Lord said, I will wipe out from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them. Ngunit, ito lang ang nakita niya na mabuti, maayos, nakakalugod sa ating Panginoon, si Noah. Siya po'y matuwid, mabuting tao, namumuhay siya ayon sa kalooban ng Panginoon, ayon sa kanyang kapanahunan. Sa panahon na yun, sinuha lang yung matuwid. Ayon po sa may verse 9. Mga kapatid, siya ang may pananalig sa Diyos. Lahat ng mga bagay patungkol sa Diyos, siya ay masunurin. Ginagawa niya. Okay, gumawa siya ng daong, gumawa siya ng barko, ibinigay sa kanyang sukat yung description, ang mukha. At sa chapter 7, pumasok kayo sa daong, sabi ng Panginoon, ikaw at ang mga anak mo at ang mga hayop. And then sa may verse 5, sabi doon, and Noah did according unto all the Lord commanded him. Masunurin siya. Mga kapatid,
ah, ginawa ni Noe ang lahat ng ipinag-uutos ni Yahweh sa kanya. 40 days and 40 nights, umulan. 150 days ang baha, palutang-lutang lang sila, di niya alam ang directions nila. No, with that period of time, Noah hadn't the word of God. No, hindi ho nagpahiwatig ang Panginoon, hindi nagparamdam ang Panginoon. Ito lang ang nais kong intindihan ninyo, maintindihan ninyo, every human being, sooner or later, sooner or later, we are going through the flood experience. Maaring physical flood, maaring financial flood, maaring material flood, maaring emotional flood, maaring spiritual flood. And once you are in that situation, you need to recognize that only faith, you could overcome it. Ayon sa Hebrews chapter 11 verse 6, sabi nga, without faith, it is impossible to please God. Hindi po ito tumitingin sa mga circumstansya. Hindi niya kinukonsidera ang opinyon ng ibang mga tao o tumitingin siya sa hirap ng mga naranasan. Okay. At nagpapatuloy siya kahit hindi niya maintindihan. It recognizes that impossible to man, but all things is possible to them that believe. It is faith na ginawa ni Noah ang arka. In faith, we have been saved. Sa pananampalataya, tayo po'y naligtas. Naligtas sa hatol na nakakatakot na impyerno. It is faith that He redeemed us. It is faith that He set us free. It is faith that He chased us. According to Peter, sabi nga, we are peculiar, we are pardoned, we are preserved, we are purchased people. Child of God, no matter what flood you are going through in your life, as long as you have faith in the ark of salvation, you can rise above, you can overcome, you can conquer it because you were born, you were created more than conqueror through Jesus Christ. Romans chapter 8. God knew exactly the flood. Okay, when the flood going to, okay, kung kailan magsimula. Chapter 7 verse 11 is of course, sa edad na 600 years in the 20th days of the second month, nag-start yung baha. Alam ng Panginoon yon. Okay, Noah, sa edad mong ganito mag-start yung baha. Now, kung alam ng Diyos kung kailan mag-start ang baha, the more na alam ng Diyos kung kailan mag-start ang trials mo. Sa Genesis chapter 8, verse 13, God knew exactly when the flood going to end. Sa may verse 13 sabi doon, ang edad ni Noah ay 601, sabing on the first day of the first month. Meaning to say, ang pagsakay ni Noah ay more than 1 year nandoon siya sa barko, mula sa pagpasok hanggang sa pagbukas, hanggang sa pagbaba ni Noah. But you know, yung ating pag-usapan is about 150 days. Now, the good news is, nothing happened in your life that God is not in control. Alam ng Panginoon exactly where you are. He knew exactly kung saan ka, anong gagawin mo, anong ginagawa mo, and He knew exactly when it lasts. It might not be comfortable, but God is in control of everything. Gugustuhin mo man matapos na ito, pero ang Diyos has a supreme power or sovereign will, supreme power, plan, and purpose. Lord, tama na ito. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi. May plano pa ako. You know, ang Diyos, alam niya kung kailan mag-start. Ang baha, alam niya kung kailan matapos ang baha. And He know exactly what happening in the middle. Now, mga kapatid, within 150 days, after ng 40 days and 40 nights rain, but sabi, within 150 days, Noah might feel abandoned. Kaya nga sabi, walang salita ng Diyos, walang pahiwatag ang Panginoon, Okay. Might feel forgotten. He has been stuck, locked down, floating boat, no map, wala hong timon, walang makina, walang engine, walang ilisi, walang kumpas, walang GPS. Hindi niya malaman kung saan sila pupunta. But you know, makikita natin yung design. Kung may pinto, isa sinara pa. Walang bintana, kung may bintana, doon sa taas. Pero nakasarado kasi maulan. Binuksan lang yung bintana ng paliparin niya yung uwak at sang kalapate. Meaning kasi wala siyang makikita. Kung ipapakita ba naman ng Panginoon ng lahat ng mga patay, siguro manlulubog siya. Much better, sarado ang lahat. Could you imagine yung ganyang sitwasyon?
Kaya nga mga kapatid, maintindihan natin yung salita ng mga persons, sabi nga, deprived with liberty o yung mga preso. Ang tawag dito ay buryong. Bored na bored sila, ano ho. Lalo na kapag malaman sila, litsi, nagalit yung warden, oh, padlak, 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 diyan kayo sa loob. Nako, umanda kayo. Tahimik ka sila pero nagbabanta yung riot dyan. Ayaw na mga tao. Kasi nilikha tayo, sabi nga, socially, ano ho, hindi tayo mabuhay na tayo mag-isa lang. Ang maganda sa Diyos, alam niyo ko ano? No way. Ikaw, asawa mo, at mga anak mo. Alam ng Panginoon na ang tao talaga hirap kapag mag-isa. Kaya nandyan yung partner mo, dyan ang wife mo. Kapag nagka-problema, kapag nangina ka, nanlulumo ka, dyan si Mrs., dyan si Mr. Minsan walang imik, hindi ho nagsasalita. Ba't yung presensya ng bawat isa, nagiging kalakasan natin. Nakita pa natin yung mga anak natin. Kaya nga sabi ng iba, hindi bale na kahit, sabi nga, ako, ikaw, against the world. Parang si Kuanang, sino yung artista na yun. Now, mga kapatid, makikita natin ano ho, na this is not a luxury cruise ship. Wala hong swimming pool. Wala hong movies. Walang entertainment doon. No funny buffet. Wala ho silang ginawa sa loob. Could you imagine ganitong nangyari ho sa kanya? Mga kapatid, have you feel forgotten? Have you feel abandoned? Ang iba po sa atin ay, ano tawag dito? Naranasan ito, parang okay lang ang buhay, but in the end, they feel forgotten. Ang iba sa atin ay nag-open ng business, ano ho, nalugi, tapos wala nang magkukontak sa kanila, wala nang magbabayad sa kanila, wala nang nakakilala sa kanila, they feel forgotten. Ang iba sa kanila, yung kanilang mga career ay napurnada, yung dream nasira, ano, they feel forgotten. At of course, the great marriage na simula ay masaya, and then kinalauna nag-away, in the end, nag-divorce. And then, nagmukmok na lang sa isang kwarto, sa isang lugar. They feel forgotten. Nag-visit ka one time sa doktor mo. Pagkatapos, sabi mo, okay lang ito, ganito, ganyan. Naku, iba ang finding ng doktor. Sabi ng doktor, lahat ng test sa'yo matataas. Mataas ang BP mo, mataas ang uric acid mo, mataas ang sugar mo. Naku, pag-uwi mo sa bahay, lulugo-lugo ka. Bibigyan ka ng gamot, o gamot mo, gamot ito. At ito ang gamot para hindi maapektuhan ng iba mong organ sa pag-inom mo ng maraming gamot na yan. Manghihina kayo, you feel isolated, forgotten, ano ho. Now, mga kapatid, ang pinakamaganda sa lahat, ano ho, sa sitwasyon ni Noah, sa chapter 8 verse 1, and God remembered Noah. Mga kapatid, ito man ang pinagdaanan mo ngayon, saan ka man ngayon, always remember that God forgets no one. The word remember, it does not mean that God had forgotten him. Ibig sabihin, it means that in the midst of great flood, He stayed true to His promises. Yan pong ibig sabihin, ano, He promised to deliver Noah, his family, of course, some living creature. It can be an encouragement to be aware that God, remember, and we have the God who cares. Sabi nga, okay, God contemplates our conversations, God chronicles our commitment, and God cares for our concern. O unahin ko na lang yung isa, ano, pinahuli ko yung God case. So ngayong umaga, ito po yung pinaka-mensahe natin na God contemplates our conversation, God chronicles our commitment, God cares for our concerns. Now, titinan natin, ano ho, mga kapatid. Number 1, mayroon hong hari. Ang pangalan niya ay si Hezekiah, o sa Tagalog, Ezekias. Pumunta doon si Isaiah. Sabi niya, ihanda mo ang sarili mo, ihanda mo ang bahay mo sapagkat nagkasakit ka, hindi ka na mabubuhay, mamamatay ka na. Alam niyo, si King Hezekiah ay umarap po doon sa wall, and then nagpipray siya, sabi niya, Yahweh, alalahanin po sana ninyo na namuhay akong tapat sa inyo, ng buo kong puso, ginawa ang lahat ng mga bagay ayon sa iyong kagustuhan. At sabi, at buong kapaitan na nanangis si Hezekiah. Nang si Isaiah ay umalis, sinabihan siya ng Panginoon, bumalik ka doon, sabihin mo kay
Hezekiah na ganito, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, bumalik ka uli, sabihin mo kay Hezekiah, sabi niya, ang pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ni David na iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito aking paggagalingin ka, sa ikatlong araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon. Mga kapatid, God contemplates our conversation, but of course, isasama natin dito yung prayer. Sasama natin dito ang prayer. Sa Malakay, ay nag-usap-usap yung mga tao, and then sabi ng mga tao, hindi na tayo mag-uusip dyan, kasi unfair ang Diyos. Could you imagine yung masasama, siya pa yung pinagpapala. But nag-usap-usap yung mga taong loyal sa Panginoon, at ito yung sinabi ho nila. Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh at pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat na ang pangalan ng mga gumagalang sa kanya. May Book of Remembrance. Ito yung mga taong gumagalang, nagrespeto, yes, of course, nagmamahal sa Panginoon. Mga kapatid, anong ibig sabihin dito? Tayo, kapag nagsasalita, careful kayo. Alam ng Diyos kung anong laman ng puso natin. Alam niya kung anong iniisip natin. Alam ng Panginoon kung anong sinasalita natin. Kaya nga may sinasabi sa Biblia, sabi niya, ang nakakasama sa tao, hindi kung yung pumapasok sa kanyang bibig, kundi yung lumalabas sa kanya. Sapagkat ang salita ay sabi nga ay very influential. Kapag nagsalita ako patungkol sa masayang pangungusap ay talagang tumatawa kayo. Kapag nagsasalita ako patungkol sa mga malulungkot ay siguradong luluha kayo. Yan ang ibig sabihin, Yan ang ibig sabihin yan. Alam nyo, darating ang araw na sa harap ng Panginoon, magbibigay sulit tayo at uungkatin ang lahat ng mga salita na binanggit natin. Kaya be careful. Now, another one, God chronicles your commitment. When we say chronicles, of course, diaryo, tawag nito, na lahat nakatala ang gusto mong malaman, Pero yung punto ko ngayong umaga, dito sa Hebrews chapter 6 verse 10 ganito. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have shown toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Nais kong bigyang diin na to. Sabi ganito, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Kukunan kong salitang labor of love. Number one, ang labor of love, of course, nagre-require ng kagalingan. Sabi nga, excellent. Sapagkat ang Diyos gumawa sa atin, magaling, maganda, perfect. At kung tayo magkaroon ng, sabi nga, labor of love sa paglilingkod sa Panginoon, dapat magaling din, mahusay. Another one, gawin natin ito sa pangalan ng Panginoon. Ang sabi doon, toward His name. But yun yung katapusan na sabi niya, in that you have ministered to the saints and do minister. Meaning, ang ibig sabihin dito, consistent. Hindi man namin na-appreciate, hindi man namin nasabihan na maganda, okay yan, keep up the good works. Kapatid, kung ikay naglilingkod sa Panginoon, kung ikay nagkaroon ng labor of love sa Panginoon, aanihin mo yan sa Panginoon kasi ang Diyos nagkikip ng lahat ng mga kabutihan mo. Alam mo may isang verse, 1 Corinthians chapter 15. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Sabi nga doon, God recorded your labor of love. God rewarded your labor of love. Kung anong ginawa, hindi niya makakalimutan yan. So, mga kapatid, sa Revelation chapter 2 verse 19, ito po sa Thyatira. Sabi niya, I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works, and the last to be more than the first. Sabi ng Panginoon, alam ko ang iyong kabutihan, yung mga pagtulong mo, yung service mo, yung pananampalataya mo, yung patience mo, yung mga trabaho mo, alam ko lahat yan. Pero of course, sa mga susunod na talata, may question lang Panginoon sa Thyatira. Pero ang punto ko lang dito, wala tayong pwedeng gawin sa sanglibutan ito na hindi alam ng Diyos.
Kaya careful. At kung mayroon tayong gagawin para sa Panginoon, gawin natin na ito ng buong pusay. Kasi nakikita ito ng ating Panginoon. Ano? Now, mga kapatid, sabi ho sa Matthew chapter 10 verse 42, and whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water, only in the name of disciples, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Tinuturuan tayo, mga kapatid, na matulungin. Yung mga taga-sentral, alam nyo, mga taga-sentral, biktima tayo. Sa totoo lang, ang dami nating special offering dito. Naghingi, pumapasok ito, humingi ng tulong, kinalaon na nabilitaan natin, nakikita natin, bumibili ng alak, bumibili ng sigarilyo. Ano ngayon ang sa damdamin ninyo? Huwag na tayo, pastor, tutulong. No. Ang sabi nga, tumulong ka, baka sakali, ikaw ay nag-entertain anghel. Ginagamit ito ng kalaban para lang i-prevent ka sa kung anong nais na Diyos. Well, kung niloko ka, hindi ikaw niloko nila ang Diyos. Basta ang mahalaga dito, Lord, gagawin ko ito para sa iyong kalwalhatian at ito hindi mauwi sa wala. Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, nung nakarang araw, nagbukas ako ng aking aparador. Sabi ko, grabe naman, damit ito, dami na pala ng damit ito. Ang damit, halos wala akong biniling damit. Bigay. Tuwing December, sabi ko, mambira ito. Okay, may naisip na ito para kay ganito, ito malaki ito tawag nito. O, di ba? Kaming mga manggagawa ng Panginoon, dito kami nabubuhay. Salamat naman sa inyo. May iba dito, mayroon ditong young professional, binigyan ako 3 barong. Maliit nga lang. Hindi ko masuot. Sabi ko, ang lalaki ng mga kasama ko dito, saan ko kaya ito ibigay? Kay Pastor Toto. Pastor Toto. O, di ba? Ito pala siya. Si Pastor Toto nag-aaral sa seminary pero dito siya pumapasok sa central internet. Kaya mga kapatid, hindi ko pa nasabi ito sa iyo. Si Pastor Toto, most of the time makikita nyo rito, makikigamit ka ng ating internet. Of course, siguro isa sa mga equipment natin o yung laptop natin. Sige to, Pastor To. Kasi yung mga ginagawa yan, isa ho sa mga investment ng central, hindi sa material kundi sa tao, sa kaluluwa mismo. And then time will come, gagamitin siya ng Panginoon at maglilingkod siya at maraming kaluluwa, hindi dahil kay Toto lang yon, pwede kayo kasama doon. Thank you sa mga nagtutulong dito. May mga tao na hindi ko kailangan banggitin, pero very sensitive sila sa mga pangailangan. Kapag may problema tayo sa light, alam na natin kung sinong kukunin natin. Pero ang nakakatuwa dito, hindi magpapabayad. Pag may problema tayo sa sound, alam na natin kung sinong itatap natin. Pero maganda nito, kung wala lang trabaho, anytime pupunta. Di ba? Yan ang labor of love na tinutukoy po dito. Labor of love. Now, kanina lang nang umaga, may kumatok kaagad sa bahay. Sabi ko dito, Lord, ito yung mensahe ko, hindi ko pwede tanggihan ito. May isang matanda, pahingi ako ng tulong, may sakit po ako. Yung nag-iihi ako ng dugo, UTI, ganito, ganito. Nay, kumain na kayo, Nay. Wala pa nga po. Halika dito pa kayo. Hindi na po, basta may gamot lang. Ano tawag nito? Pupunta ako, bibili pa ng gamot, ganito. Binigay ko ng 50 pesos. Tapos nang hindi siya magkain, sabi ko, pambihira to. Nakonsensya naman ako. Sige, Nay, dito. Ito lang talaga yung, the rest ay tight po ito. Maibigay sa iyo. Hindi nag-uusap sila doon sa kusina. Sabi ng isang kasama kausap ni Mrs. Sabi niya, alam mo, may natulungan kami ni ganito ganyan. Pagkatapos nakita ni namin doon, nagbili lang ng alak. Nagbili pa ng sigarilyo. Sabi, hindi ko natutulungan. Yun yung mga circumstances sa buhay po natin na pagkamisan yung mentalidad mo, nandito ka para tutulong ka, susubukan ka ng Panginoon. Okay. Pangatlo. Okay. God cares for our concern. Now, sabi doon, Psalms 56 verse 8, God pities my wanderings, thou put my tears into thy battle, they are not in thy book. Now, alam ng Diyos ang inyong luha, ang inyong pagdadalamati, ang luha ng kabiguan, ang luha ng kasiphayuan, ang luha ng kalungkutan, luha ng nasasaktan. The word pinasok sa buti ang luha because He want to show you into details. Ayun mo sa Revelation chapter 21 verse 4, sabi nga, God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away.
Papahirin naman pala ng Panginoon ng luha at bakit dito ay kanya pang pinapasok sa buti yung luha? Anong mayroon? Hindi nyo pa alam pagdating sa langit, sabi ng Panginoon, "O anak, ito yun siya, noon umiyak ka dahil namatay ang anak mo, umiyak ka dahil namatay ang nanay mo, umiyak ka sa terrible trials na ini-experience mo noon. Parang hindi mo ma-appreciate kung anong langit, kung hindi mo nakita kung anong hirap dito sa sanglibutan." And then sabi, "At papahirin ko." O, di ba? Now, hindi lang kasi luha ang nilalagay niya sa buti, pati yung prayer natin doon sa mangkok pagdating sa langit. Bubuksan yung mangkok. And then ito yung prayer mo. At ito yung luha mo. Pero ang promise dito, God shall wipe away all tears from their eyes. Kasi gusto niyang i-establish dito ka. Naka-experience ng terrible. Na dapat i-recall sa iyo, makita mo ito. And then ipapakita ni Diyos kung ano ang gagawin niya doon. Mga kapatid, gusto niyang malaman kung ano po ang nakaraan mo at kung ano po ang magagawa niya. Ang dating dahilan ng iyong pagluha ay lumipas na at ito ngayon ay pawang mga bago. Ito ay pangako ng Panginoon. Remember His word. Okay, tingnan natin ha. "Behold, I myself am bringing flood waters." Kaharap niya rito si Noah. Sabi niya on earth, "To destroy from under heaven all flesh is which," sabi niya, "in which is the breath of life. Everything is on the earth shall die." Mamamatay silang lahat. "But I will establish my covenant with you, and you shall go into the ark, you and your sons, your wife, and your sons' wives with you." Anong ibig sabihin? What was good about God is He has started giving the promise before the process begin. Bago magkaroon ng baha, okay, magkaroon muna tayo ng covenant. Ito ang promise sa iyo, ano ha. Now, God is loving. Sabi doon sa Exodus, God is loving. He is merciful. Even when we become discouraged to believe, God does not forget what He has promised. Minsan, hindi nangyari sa buhay natin kung ano po ang gusto natin. Nagsikap ka na, nagpagod ka na, ibinuhos mo na ang lahat, pero anong nangyari? Wala. Di ba? Bigo ka. Now, not only God knows what He has promised, but He knows what He destined you to do. Hindi niya alam, hindi niya sinasabi, "Okay, I know what ano gusto, ang pangako ko sa iyo, pero bahala ka sa buhay mo." Pagka minsan gusto mo ito, nagsikap ka na, nagtataka na, bakit hindi talaga mangyari? Baka hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Nag-promise siya, sabi mo, "Lord, I will not leave thee nor forsake thee." Bakit hindi ito nangyari? Baka hindi yan ngayon ang kalooban ng Panginoon. Nag-struggle ka na kung ano't ano pa. But God, sabi nga, meron siyang destined para sa atin kung anong dapat nating gawin. Now, maaaring sinabi mo dati, forget about it. Hindi na mangyari yan. Hindi na mangyari na. So the good news is, you don't have the final say. Okay? He says, "What I started in your life, I am going to finish." The dream na kung saan give up ka na, sabi mo, hindi na mangyari ito. But you know, God is always the final say. Sabi, hindi. Kung ikaw give up na, ako hindi pa. Silence is not the sign that God is not working. You are not overlooked. You are not undervalued. God does greatest work in isolation. He is developing your character when nobody is when nobody is watching. Samantalang nag-iisa ka lang, mga kapatid, tingnan nyo ang talatang ito, ha. Marami siya, babasahin natin na dahan-dahan intindihan kasi Tagalog. Okay, ito siya. "O Panginoon," sige kasi may iharap na lang ako dito. "O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtayo. Iyong naunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. Iyong kilala ang lahat kong mga lakad, sapagkat wala pang salita sa aking dila. Ngunit narito, O Panginoon, na talastas ng buo. Hindi ko pa nababanggit, pero alam mo na." Yun ang ibig sabihin. "Iyong ikinulong ako sa likuran at sa harapan,
at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. At ganyang kaalaman ay totoong kagilagilala sa akin. Ito'y mataas, hindi ko maabot. Saan ako paroroon mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa iyong harapan? Kung sasampa ko sa langit, nandyan ka. Grabe to, kung gawin ko ang aking higaan sa Siyol, narito ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay. At ang iyong kamay at iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Kung sa ilunggo pa, Lord, dinadapit mo ako. Lord, hinahawakan mo ang aking kamay. Kung saan ako mapunta, doon ka. Kung saan ko ilatag ang aking higaan, doon ka rin. Walang lugar sa daigdig, Lord, na wala ka doon. Mga kapatid, tingnan nyo ito. Napangit na lang yung font. Remember this. In our darkest hour, God is there. In our brightest moment, He is also near. Walang oras, walang panahon sa buhay natin, maganda at hindi tama na wala ang Diyos. In seasons of silence, you feel, yes, of course, sabi nga, afflictions, karamdaman, fear, discouragement, abandon, forgotten, But you know, mga kapatid, remember this, alalahanin natin, that no matter how heavy, no matter how light the Lord we bear, just the same, Jesus always care. May problema ka man wala, ang Panginoon hindi nagbabago. Jesus cares. Alam nyo, in isolation, God is not preparing the blessing for you. God prepares you for the blessing. So, inaalala niya, God remembered Noah. God remembered Abraham. God remembered Isaac. God remembered Jacob. God remembered Rachel na hindi siya manganak, si Leah lang nanganak, sabi niya, God remembered Rachel, and then God opened the womb of Rachel. God remembered Hannah na kung saan hindi rin magkaanak si Hannah. But you know, napakabuti ang Diyos. Naalaala, kumbaga, God remembered Hannah. God remembered Joseph. God remembered Daniel. God remembered David. And God remembers you and me sa umagang ito. Hindi kanya nakalimutan. Alam nyo, Psalms 139, yung binasa natin kaninang mahaba. Ang sabi niya sa may verse 14, ganito. But you know, remember this. He hears every prayer. He battles every tears. He says, every labor. Yan ang pinaka-conclusion natin, Mga kapatid, ito yung verse 14. Sabi niya, sa kabila ng lahat, Lord, alam ko na ikaw ay nandoon kung saan man ako. Lord, tinutulungan mo ako kung anong ginagawa ka. But you know, sa may verse 14, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako ng kakilakilabot. You are, make me wonderfully, fearfully and wonderfully. Tagila-gilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ang aking kaluluwa. Para bang sinabi niya, okay, Panginoon, ganito ka, but you know, sa akin, thank you, Lord, sa lahat ng kabutihan mo. Thank you, Panginoon, sa mga bagay na kung saan ibinigay mo sa akin. Thank you, Lord, for thy protections. Thank you, Lord, for thy provisions. Thank you sa mga damit na kung saan nasusuot ko. Salamat sa answers prayer na aking mga mahal sa buhay ay nandyan. Yung mga spiritual o mga central family nandito, Okay, salamat sa trial sa bundok na kung saan ibinigay mo sa akin para ako'y magiging mountain climbers. Salamat sa labanan sa gira na kung saan promise mo sa akin that I am a victorious Christian, Mga kapatid, salamat sa kamatayan na nag-aamba. But sinabi na Panginoon, all this, sabi niya, we are more than conquerors through Him. You know, the greatest test of faith is when you don't get what you want, but still, you are able to say, thank you, Lord. Hindi mo ako inabandona, hindi mo ako kinalimutan. Feeling abandon ako. Feeling nag-iisa ko. But in reality, hindi ako nag-iisa. Katulad ni Noah. Nagiging ang buhay niya, kumbaga, hindi ordinaryo na kung saan ay mayroong nangyari sa buhay niya, hindi nangyari sa ibang tao. But yun yung mga bagay na yun, inalaw ng Diyos dahil nga sa kanyang attitude, sa kanyang buhay ay talagang matuwid siya, masunurin siya.
Napaka-loyal niya, napaka-honest niya. Maaga pa pang oras. Tapos na kasi yung mensahe. Okay, magkukwento ako. Hindi ko ginawa kanina. Merong isang company na matanda na yung CEO. Yung nagmamayari at saka nagli-lead noon. Kinausap niya yung anak niya. Okay, sabi, "Nak, ikaw ang magpalit sa akin." Sabi ng bata, "Tay, hindi ko gift dyan. Sigurado babagsak lang siguro yung company." Ngayong CEO, wala siyang maiisip kundi hinarap niya ang kanyang mga empleyado. Andin yung mga empleyado nagtataka, sabi niya, "Bakit? Ano kayang gagawin?" Sabi niya, "Magre-retire na ako at meron kong ibang pag-abalahan. Ayaw ng anak ko at ang isa sa inyo ang pwedeng magiging CEO sa kampaning ito." Wow, sino kaya? Sino kaya? Alam niyo ang ginawa ng tao? Nagdala siya ng maraming seed, buto. Pagkatapos sabi niya, "Pumili kayo yan, iba-ibang seeds, mayroon dyan, pumili kayo dyan, itanim nyo yan, pag-uwi nyo sa bahay, alagaan nyo yan siya, i-water nyo yan siya, alagaan nyo yan siya, ano tawag nito, and then after 1 year, babalik kayo dito sa akin, doon ako magde-decide kung sino ang magiging CEO." Wow, pag-uwi nila sa kwan, ang iba nagpatubo na, tapos pinupost pa, "Wow, ang ganda, ano tawag nito." Pagpasok doon sa company, sa office, nagkukwento, "Oh, kamusta na yung alaga mo, ganito, ay ganito na kalaki sa akin." Yung isang empleyado lungkot na lungkot. Kasi kahit anong tubig niya, hindi tumubo yung seed. Sabi ko, "Ano bang gagawin ko? Ano bang gagawin ko?" Ang maganda, meron siyang mabuting asawa. Sabi niya, "Mahal, okay lang yun siya. Sige lang, gawin natin yung dapat gawin lang. Kung anong pinag-utos sa'yo ng CEO, sige lang, gawin lang natin." Ang sabi niya, diligan, painitan, ginawa na natin ang lahat. Pero walang nangyari. Huwag kang ma-discourage. Pagpasok sa office, gano'n na gano'n, parang pinagtatawanan siya. "Eh, walang nangyari sa'yo." Samantalang kami ganito, sabi niya, "Isa sa amin pwedeng magiging CEO, samantalang ikaw, walang chance." Ito na. Kung kailan nagsalita ang CEO, yun din yung panahon na kung saan ay magre-report na sila with their plant. Ang iba, di-present, naku, talagang blooming na blooming, ang ganda, ang daming bulaklak, ano tawag nito. Ang iba naman, kahoy, naku, ang ganda, halos nagbabad na yung para magbunga. Pagkatapos nagpe-present sila, anong ginawa? "Kasi pinainitan namin ito, kasi ganito, ganyan, anong tawag nito." Samantalang, ang isang empleyado, ang pangalan niya si Dale, ano ba? Ay lungkot na lungkot doon sa likod, bitbit niya yung paso. Pagkatapos nang nai-present niya, sabi niya, "Sir, alam niyo, ginawa ko ng lahat. Ang instruction niyo ginawa ko na, diniligan ko na ito kasama ng aking wife, pinainitan ko na ito, iningatan ko ito sa lahat ng puwedeng magsalanta dito, insekto at kung ano pa man." Sabi niya, "Sir, hindi talaga nagtubo. Buti sana kung tumubo." Sabi niya, "Iingatan ko at kung ano pang puwede kong magawa." Pero sabi niya, "From the very beginning, sir, hindi talaga tumubo." Pagkatapos umalis yung kwan, and then hinarap sila ulit. Okay, ladies and gentlemen, we have now new CEO sa company ito. At ang pangalan niya ay si Del. Gulat sila. Tapos nag-react yung isa, yung babae, sabi niya, "Hey, hindi ka napatubo ang kanyang halaman, bakit siya magiging CEO?" Sabi niya, "Mga mga kapatid, siya yung napili ko. Kasi sa totoo lang, ang lahat ng seeds na binigay ko sa inyo, nilaga ko muna." Meaning to say, siya lang ang hindi nagpalit ng seed sa kanyang paso. Siya yung taong honest. Siya yung taong masunurin. Siya yung ating CEO. Lungkot na lungkot, lugo-lugo, discouraged, but God knows, hindi ka nakalimutan. May plano ang Diyos na i-elevate ka, i-promote ka, dahil sumunod ka. That's it. That's our message for today. Let us pray. Loving God, thank you for thy word. Thank you, Lord, for thy encouragement. That even sa kabila po ng aming kahirapan, dear God, we're feeling abandoned, feeling forgotten. But thank you that you will not leave us nor forsake us. Maaaring katulad ni Noah,
Pero salamat, dapat kayo ay hindi tulog, sapagkat kayo, dakilang Diyos, ay buhay na nagsusubaybay sa amin. Lahat ng aming salita, lahat ng aming prayer, lahat ng aming ginawa, hindi mauwi sa wala, sapagkat iniipon nyo ito, Panginoon Diyos. Nakikinig kayo sa lahat ng usapan. Purihin ka, dakilang Ama, kasi nga hindi kayo patay. Buhay ang aming Diyos. Salamat, Panginoon. Lord, maaring ang iba sa amin dito, ganyan ang feeling. Panginoong Diyos, nawa ipadama nyo sa kanila na kayo ay nandyan lang, na kayo hindi umalis. Ang trabaho ng banal na Espiritu, nawa maramdaman niya na siya yung taga-aliw, siya yung comforter, na dapat kami magpapatuloy, na dapat kami ay maglilingkod lang na mayroong katwiran sa inyo pong paningin. Hindi dahil sa mga pagpupuri ng mga tao ng sanglibutang ito. Hindi dahil sa mga promises dakilang Diyos ng mga institution na kami mapromote at kung ano paman, kundi dahil kayo ay tumitingin sa amin. Kaya nga isang lesson din to the God na hindi kami pwedeng gumawa ng mga labag sa iyong kaalaman, labag sa iyong paningin, dahil kayo po still tumitingin sa amin. Salamat sa lahat in Jesus' name. Amen. Thank you.